Kairos moments. Ito yung mga like opportune moments, mga right times to act. Pag nandun ka na, mararamdaman mo siya na parang binubulungan ka na ng Holy Spirit or ni God na you need to do this. So yun na yung moment na yun na it will be life-changing. Good morning everybody. Welcome sa aming Kairos Podcast. Dito tatalakayin namin ang mga moments ng ating mga buhay. Ako nga pala si Dino. And I'm Dean. I'm Erjan. I'm RJ. And welcome to Kairos Podcast. So, itong pilot episode natin. So, this episode is extra special since ngayon, first episode natin. So, ang tatalakayin natin ngayon, ang main subject for this podcast. I think kailangan mo nating malaman kung ano nga ba yung Kairos moments. Ano nga ba tong Kairos? Bakit natin ginagawa to? Ano tong Kairos? So anything from you guys? What is Kairos? So, By definition, pag nagbasa ka, ang sinasabi is Kairos moments. Ito yung mga like opportune moments, mga right times to act. And maraming mga ganto sa Bible. And sa mga buhay natin, may mga ganito din na mga moments na hindi lang natin napapansin. Kailangan lang natin maging ready. RJ, ano sabi mo? Siguro para sa akin, Kairos is Narinig mo na siya before. Oo, narinig ko na siya before nung nag-sermon ka. Nag-sermon pa ako. So yeah. Para sa akin, Kairos is something or happening sa buhay mo na yung feeling mo talaga parang the stars align for your good. Oh yeah. So ganito na lang since sinermon ka siya before. So Kairos, I was researching about it. Nakita ko sobrang interesting niya kasi parang kakaiba eh. So Kairos is a Greek word na relates siya to time. So sa Greek word din, nandun din yung chronos, which is another Greek word of time. So however, medyo may pagkakaiba sila. So chronos, yung isa, ito yung chronological, ito yung how we see time. So today, or ano ba? Anong oras na ba? 12 o'clock or 11 o'clock? So yun yung normal basic time. So if we're counting time, we're passing time, it means chronos. Itong Kairos, ito yung mga moments in life na parang yung sabi mo, nag-stars are aligned. So ito yung God-given opportune moment na you cannot pass it. So once it happens, parang nag-inline, parang destiny siya. Pero in short, God has given you the opportunity or yung moment na to para ma-seize mo na yun na, something special will happen. So it will life-changing talaga siya. So anything to add probably? Ano siya no? Yung Kairos moments. It's now or never. Yes. So you have to act on it kapag nandyan yung moment na yun. Kasi yung mga moments na yun, it can be life-changing. Tama. Pero bago tayo pumunta doon sa before we further discuss about Kairos, ang tanong na siguro ang makakanood nito, ang magiging tanong niya, bakit Kairos yung pangalan ng podcast natin? Oh, interesting talaga yung tanong mo. RJ, what nga ba Kairos? Hindi ko rin alam pero sino bang nakaisip nito? I don't know. But Kairos seems, parang kakaiba eh. I think it is, para sa akin, ito na yung right opportunity para gawin namin tong podcast. Kasi we've been trying to to do something for the community. But wala lang kaming courage and resources. So I think this is the right time, right opportunity for us to do something to the community, to share what we've learned and some Bible knowledges as well. Especially here in Southampton. Amen. Correct. Tama yung sinabi ni Dino
yun nga kasi, di ba, kapag nagkaroon ng moment like this, naisip natin tong podcast na to, and hindi natin pinush, parang it's now or never eh. Parang ganun. Or kailan ide-delay. Mga ganun. So, yun yung kairos sa atin eh. Na, sige, gawin natin to. Para sa, para sa community, para sa mga taong makakapakinig. Yun. Tama. So, actually, yung Kairos talaga, pag hinanap mo yung image niya sa book or sa internet or whatever, yung Greek talaga niya, itsura niya, talagang, ano yan siya, kalbo. Kalbo siya. Tapos may buhok lang siya dito kalbo siya dito, tapos may buhok siya dito. So, yun yung itsura niya. Matanda siya na gano'n. So, ang explanation nila doon, pag lumagpas daw yan siya sa'yo, hindi mo na siya magagrab, hindi mo daw siya mahahawakan sa ulo. Ibig sabihin talagang, once na lumagpas yan, hindi mo na siya maibalik. Kumbaga, pag hindi mo siya kayang hilahin eh. So, yun yung explanation nila. So, talaga, Is pangalan ng haircut. Yun yung nag-grasp ko dun sa explanation. so yun, makikita niyo yung image na. Ang mohok na. Mohok ko. So, yeah. So, since we're discussing this, so, paano natin marirecognize itong moment na to na nandito? So, since pinag-usapan natin ang Kairos moments, yung mga moments na talagang life-changing, na ginawa ng Panginoon para mag-lead talaga doon sa moment na yon. So, paano natin siya marirecognize in our lives? So, do you have anything? Actually, mahirap kasi talaga siya eh. Pero, kailangan natin mag-pay attention doon sa mga nangyayari sa atin, nangyayari sa paligid natin, na parang lagi nating iisipin siguro na pag may dumating na moment, anong magagawa nitong moment na to para proclaim natin yung good news or makatulong tayo sa community. So, yun yung meron kang feeling na, meron kang intuition na, itong moment na to, maganda to. Tapos, ayun, i-grab mo na. Tama. Tama din. Okay din yung siguro ang maganda rin para maging interactive din sa audience natin. Yung tanong mo, pwedeng ilagay nila sa comment section para at least meron tayong iba pang perspective regarding that question. So, yeah. How do we recognize this Kairos moment? That Kairos moment. So I think if I would answer that, I think meron talagang nudge ang Holy Spirit eh. so pag nandun ka na, mararamdaman mo siya na parang binubulungan ka na ng Holy Spirit or ni God na you need to do this. So yun na yung moment na yun na it will be life-changing. Marami akong experiences niyan. Mamaya siguro mag-share ako ng experiences within myself and my family na talagang nag-lead talaga into something good. So these moments that probably change yung aming career or whatever. Ikaw, RJ, what can you say? You can say something? Paano may recognize? Paano ma-recognize ang Kairos moments? Mahirap yun, di ba? Kasi how would you know if these moments are from God or this is not the devil trying to lead you astray Yes, dun sa actually. path na kinukuha mo. Pero para sa akin siguro, it's a thin line to differentiate kasi kung ano yung nangyayari sa buhay mo, for good ba or para mapasama ka. Pero kung guided ka lagi araw-araw sa buhay mo, Yeah. tingin ko yung percentage na mas mag-lean yung mga nangyayari sa buhay mo towards God is much better. Yun. Pero sa akin, mahirap talaga ma-recognize ang Kairos moments. I think maganda yung sinabi mo, no? Na you should be more closer to God para mas madali mo siyang ma-recognize. Ano yung mga example na kailangan natin gawin? You think so? Para ma-recognize. Magandang gawin siguro, ipag-pray natin palagi yun, no? Yun. Na pag dumating yung moment na yun, Maging ready tayo. Oo, i-convict ka Yun. ng Holy Spirit, join ka ng Holy Spirit na, ito Oh. na yun. Kasi baka iniisip mo, kunwari, hindi pala Holy Spirit yun, kagaya ng sinabi mo. So, there might be other instances na gano'n na sinusubukan tayo ng kaaway, ng
But I think if we're closer to God, it will be more realistic or maybe mas strong ating spirit na talagang malalaman natin na mali pala to at hindi pala ito yung kairos or ginaguide tayo ng kalaban. So if we're closer, nag-read tayo ng Bible, worship, ano ba bang yung personal devotion natin, I think it will help us to increase our faith. Yeah. So pag na-nudge na tayo ng Holy Spirit, I think na ready na tayo, hopefully. So we should be prepared. So any personal experiences before anything else? Kairos moments, napag-isipan niyo na ba yan in your lives? Or dyan, na that lead to something nice? O din? Iniisip ko lang, before yung personal experiences natin, siguro tayo ng mga Bible examples ng Kairos. Okay. Tingin mo. So, No? okay. So, naalala ko yung sermon ko before. So, mag-start ako dito sa aking favorite, yung kay, yung kay Zacchaeus. Hindi nabasa ko yan. So, yeah, nabasa mo si Zacchaeus. So, ikaw na. Nabasa mo na rin pala eh. Share mo na sa amin. Share mo sa Share ako ng iba. Sige, mag-share ako ng iba. Sige. Zacchaeus, okay. Pwede ba tayo magbasa ng Bible? Ano naman? Ito nga yung Bible natin. Ano natin? Okay. Pwede tayo magbasa Ako ng na Bible. magbabasa ng Bible. Ano bang verse yun? Wait. So, Luke chapter 19. Basahin ba natin yung buo? Ano ba dito? Wala tayong ano. Okay. First one, yung verse 1 natin. So, then Jesus entered and passed through Jericho. Now behold, there was a man named Zacchaeus who was a chief tax collector, and he was rich. And he sought to see who Jesus was, but could not because of the crowd, for he was short in nature. So he ran ahead and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was going to pass that way. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him, and said to him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must stay at your house. Yung sa kwento ni Zacchaeus, no? Yung Kairos moment doon kasi, nung tinawag siya ng Panginoon, yung opportune moment para sa kanya, yung Kairos, yung tumugon siya doon sa tawag ng Panginoon. True. Kasi after that, nagkaroon ng ng malaking Pagbabago sa buhay niya. turn around doon sa buhay niya, 'di ba? Binalik niya yung yung Portion. yung mga How much na-collect nga yung binalik niya? 1/3? Third? times. 3 times, di ba? Dinoble niya pa eh. di Oh, ba? so Per, triple per pa nga yata eh. So, yeah. So, ayun, kumbaga, yun yung Kairos moment sa kanya na it's now or never. Kung hindi niya Tinugon. tumugon, Or hindi siya sumagot sa, hindi siya bumaba. Oo, hindi siya bumaba. Hindi natin alam kung anong pwede mangyari. Baka hindi naging ganun yung change Life afterwards, no? spiritually sa sa buhay niya. Yun. So, anything else? To continue? So, I'll go with, Esther. One of my favorite female character dito sa Bible. So, imagine si Esther, di ba? So, ano nga ba ang Kairos moment ni Esther? So, if you can remember the story sa Bible, si Esther ay isang ordinaryong babae lang, di ba? Tama ba? Lang siya, bago siya naging wife ng king, napaka-ordinary lang ng buhay niya. So, may banquet na nangyari na yung king, sabi niya, meron siyang queen eh. Hindi pa si Esther yon. So, nagkaroon ng problema dito sa banquet. And then, eventually, naghanap siya ng bago kasi ayaw niya na tong queen na to, hindi nakinig sa kanya. So, kumuha siya ng bagong queen, nag-ano siya ng bagong queen, na maghanap ka dito ng bagong queen. At yun pala ay si Esther. Biruin mo yung panahon na yun, na isang ordinaryong babae lang, biglang naging queen. At yung moment na yun, yung pagiging queen niya, yung pala ay isang, parang pinave na ni God yung way niya para maging, at the end, maging maligtas na yung people niya. Kasi kung hindi siya queen, maliligtas na ba yung mga people niya at that time? Hindi niya matutulungan yun eh. Kasi yun yung sinasabing Kairos moment ni Esther na yung pagiging, yung pag-pave sa kanya ng way ni God sa kanya through her pagiging queen.
So previously, wala, she's like an ordinary woman lang. Pero nung na-select siya, tinulungan pa siya ng kanyang uncle. And then eventually, nag-lead sa salvation ng kanyang mga people, 'di ba? At yung conversion din ng king. Kasi na-realize din ng king na mali pala yung kanyang in-order kasi sinususutan siya eh. 'Di ba? So, 'yan. Ano ba? Meron pa ba tayo? Marami. Kung meron pa kayong nabasa, meron pa kayong naiisip, comment nyo lang. Tsaka kung meron din kayong experience about your Kairos moment. Yeah, share kami. You can comment, share with us, and then, you can maybe inspire us also dun sa mga stories nyo. So ano pa? I-discuss pa natin. May oras pa tayo. Meron pa ba kayo? Meron pa kayo si-share? Si Soul. Road to Damascus. Yes. So, napaka-importante nito. Di ba? Anong ginagawa niya before? Pinipersecute niya yung mga followers ni Jesus. Imagine, itong isang tao na ito na nagpo-persecute ng mga followers ni Jesus, bigla na lang yung turn around niya, di ba, binulag siya? So, papunta siya dito sa kanyang pupuntahan, ipo-persecute na to. And then God called him. On that day, ano nangyari sa kanya? Nabulag siya, nabago siya. So, hindi na siya si Saul, di ba? Ano na pangalan niya afterwards? Paul. So, kilala natin siya sa Bible na marami siyang nasulat. So, isa siya sa mga malaking conversion ng Kairos moments na bigla na lang siya kinall out ni God na yung palang ginagawa niya before ay magiging way para maging way siya sa mga masave pa ng maraming tao. So, you'll never know. Baka may mangyaring mga ganun sa inyong buhay. Mga something na God called you. You think, no? Anong mangyayari sa'yo, no? Na-miss mo yung calling ng Panginoon? Yun, magandang tanong yan. Naisip ko lang yung story ni Jonah. Oh, yes. Diba parang inutusan siya ng Panginoon para Yeah. It could be a Kairos moment then, probably. yun yung Kairos moment. Tumakas siya. Deliberately, iniwasan niya yung meron siyang... Kairos moment niya, no? Oo. Tapos parang pangit ang nangyari sa kanya. Parang So yun yung sagot sa tanong mo. Kapag iniwasan mo tong Kairos moment mo, probably you're gonna go downhill. oo, siguro, no? But then it's not for a lost cause forever for Jonah kasi eventually parang pinilit ba siya ng Panginoon or parang naramdaman ni Jonah yung consequence ng nangyari sa kanya? Who? Yun din yung Para sa akin, I think naramdaman niya ng consequence sa kanya. Kasi nakikita niya yung mga tao na nasa boat, di ba? Na napapahamak dahil sa kanya. So, nakukonsensya na siya. So, pumayag na siyang itapon sa Oo, kasi ako yung may kasalanan eh. Ako yung tanggalin nyo dito. Parang ganun siya. Tapon nyo ako. Pero ayaw siyang itapon nung umpisa, di ba? Pero nung wala na talaga magawa kasi lulubog na yung barko nila sa lakas ng bagyo. And then, yun. I think maganda rin yung story ni Jonah na kapag mayroong Kairos moment na dumating sa atin, na pag iniwasan mo siya, it could go downhill sa ating life. Magkakapekto. Paano yung Kairos moment na yun, di mo lang siya na-perceive na Kairos moment siya? No? Paano kaya yun? Kasi itong yung kay Jonah, sabi nga ni RJ, deliberately. Tapos, hindi mo lang napansin, hindi mo sinasadya. kasi minsan hindi naman tayo ganun ka-alert sa mga nangyayari. Diba? Siguro, yun nga tingin ko yung nagkakaroon ng mga ibang opportunities na pinagkakalob ang Panginoon. Pero siguro, gaya nung kay Jonah pa din, no? God have ways para pumunta ka dun sa direksyon na gusto niya. Biruin mo, kahit malaking isda, kinain si Jonah. Tapos, dinala siya dun sa Nineveh. So, siguro, God have ways para i-redirect ka dun sa moment na para sa'yo talaga. Para ma-serve mo yung purpose sa'yo ng Panginoon. Hanggat hindi mo sinasara yung Holy Spirit. No? Siguro. Pero dun sa kwento na yun, parang na-realize ko rin, no? Na hindi tayo yung hahabol sa Panginoon. Parang alam mo yun, dun sa kwento ni Jonah, hindi tayo yung mahabol sa Panginoon. Hindi tayo yung sinasabi na
parang we have to look for God, look for Jesus, or ano. Hindi eh. God is the one looking for us. Oh, Always God calls searching. you. Yeah, God Always, calls yeah. us, looking for us, even if we're lost. Yeah. So, yeah, tama. Parang open pa rin ang door eh. Kahit anong gawin mo. Talagang, ganun talaga tayo kamahal ng Panginoon. See? Pero mo kahit iniwasan mo na siya, at the end of the day, nandyan pa rin siya. Kaya ng prodigal son, di ba? Yung mga lost coin, stuff like that. May, Ano pang question mo may din? insight lang ako, naisip ko ngayon lang. Ano? Yung pag-take din ng mga kairos moments na yun, no? Ano? It entails, faith. Like yung kay Zacchaeus. Kasi nga, hindi niya makita, sumakit siya. Tapos, tinawag siya. May nudge ng Holy Spirit. Sumunod siya. Tapos meron pang isang example eh. Yung sa widow of Zarephath. Si Elijah, di ba? Nang hingi sa kanya ng food. Pinag-bake siya ng food. Last food na nung widow yon tsaka nung anak niya. Tapos, kung hindi siya nagbigay? nampalataya dun sa sinabi ni Elijah na na magiging bunga nung pag bigay niya ng food. Wala din no. Kasi ayun yung Kairos moment na yun para sa kanya. So ginawa niya, nag-bake siya. So hindi na naubos yung harina, hindi na naubos yung oil, 'di ba? So may kasama siyang faith din So, naalala ko lang, no, thank you doon sa ano mo. Yung, naalala ko yung dad ko, before, favorite ko rin na sermon niya yung kay Elijah na yan. Pero ngayon, gusto ko sana i-share yung personal experience niya ng Kairos moment. No? So, na-share ko to nung nag-sermon ako. Pero ngayon, share ko na lang sa inyo kasi hindi nyo naman napakinggan. So, my dad, Hindi ko din napakinggan. wala ka doon, wala ka na sa Pilipinas ka. So ito yung story na yan. So my dad, kung kilala niyo siya, he died 2019. He was a pastor in the Seventh-day Adventist, youth director ng SSD. So bago siya mapadpad dyan, so he was young, like us probably, but younger. So when he was in his teens, nag-aaral pa siya ng college. Hindi siya theology. So commerce yan siya. So business yung kanyang course. So nag-aaral siya doon sa Baesa pa. Yung PUC na sa Baesa pa yun siya noon. So very athletic yan siya. So he plays basketball every time na may opportunity siya. So he travels to Pampanga, Bulacan, to nearby places. Nagliliga yan siya. So sabi pa niya minsan sa akin, nakakapaglaro ako ng basketball mga 3 times a day. Liga. Umaga, hapon, tapos gabi. Malakas. Oh, athletic yan siya nun. Very, very, may mga trophies yan siya sa bahay namin. Nakakalaro daw niya sila Ato Agustin. Yung mga kapanahunan niya. Nandun siya sa taga Pampanga yung mga yun. So, ito yung kwento niya. So, nung natapos na yung game niya ng basketball dito sa Pampanga, he was about to go to Baesa to start another game. So, nung gabi na yon, sabi niya, sakay siya ng bus. So, yung bus na yun, yung Philippine Rabbit, yun yung pinakasikat nung sa panahon na yun. And then eventually, nung sasakay na siya ng bus, sabi, parang may nagbulong daw sa isip niya na bumili ka ng dyaryo. So, hindi niya alam kung bakit. Basta talagang makulit eh. So, bumaba siya ng bus, bumili siya ng dyaryo, naghanap siya kasi wala doon sa malapit. Pagbalik niya, wala na yung bus. Nagmamadali siya kasi kailangan niyang habulin yung next game niya eh. So, nainis siya. Kasi, kahit naman kayo, di ba? Yung na-miss niyo yung train niyo, na-miss niyo yung bus niyo, kasi may habulin pa kayong game or whatever doon. Na-miss niya. And then, sabi niya, wala na siya magagawa. So, sumakay siya sa next. Nung sumakay siya sa next, along the NLEX, nagbabiyahe na, gigil siya kasi iniisip niya na yung gagawin niya. Sa mindset niya, pagdating ko doon, tatakbo na ako kasi malilate na ako doon sa game ko. Baka abot na ako ng second quarter na o third quarter na. And then eventually, nakita niya yung bus na dapat niyang sasakyan na aksidente. So I think may mga casualties. Nakita niya, natumba.
So doon, at that point, doon nagbago ang buhay ng dad ko. So, natakot daw siya. Ito yung sabi niya, natakot siya, nanginig siya, halos mapaiyak na siya. Kasi talagang, pag nakita mo yung ikaw na dapat lang nandun eh. At that point na, siguro may mga casualties. Yun yung turning point ng life niya. And then eventually, nung pagdating niya sa Baesa, hindi na siya naglaro. Kasi parang ano siya, na-trauma. So nanginginig siya. So kinausap niya yung si Pastor Roque, sabi niya, i-explain niya kung ano nangyari. Ang sabi sa kanya, baka ito na yung calling mo. So yun yung pinaka-kairos moment niya na ng buhay niya na biruin mo business commerce ka tapos eventually lilid ka pala ni Lord through that event na kinol ka niya na nakapag-serve siya ng ministry niya. More than 30 years din siya sa sa Adventist. So, I think that moment na yon. And then, nung sinabi niya yun sa grandma ko, so sa mama niya, yung lola ko noon, hindi ko siya naabutan, namatay na siya binata pa lang si daddy. So, pero ang kwento niya, malaki daw si lola. So, medyo strong ba? So, payat-payat lang si daddy. No? So, ako rin siguro, payat-payat lang. Sabi, nung sinabi daw niya yon, hindi niya kayang sabihin directly. Kasi baka suntukin daw siya, ganun. Sunggaban daw siya. So, medyo strong eh. Siyempre, ikaw ba naman na nag-aral ka na ng nursing ng buhay mo, tapos bigla kang mag-shift. So, grabe, yung pera na ginamit mo. Sabi niya, Ma, mag-theology na lang ako. Sabi niya ganun. And then, sabi ng lola ko, sabi daw niya sa kanya, ay, kahit maubos pa ang pera natin, suportahan kita. So on that day, Amen. that moment, yung Kairos moment na yon, eto na kami. Dito na kami sa, yung family ko, nakapag-serve na ng ministry for past few years. Napuntahan namin maraming lugar. Napunta kami ng Palawan, Baler, Tarlac, Pampanga, Zambales, Caloocan, nakapag-serve kami sa CLC, Union, and then SSD. And eventually, nung nakuha na siya ni Lord, I think it served His purpose. Yun yung purpose niya. To at least, alam ko, naniniwala ako na marami siyang nagampanan, na-deliver niya yung kanyang purpose in life. So I think, kung meron kayo dyan, kayo pong mga audience namin, na merong mga moments na ganito, you can share it to us. We might read it as well. So, makapag-comment kami. Kung kayo, baka meron pa kayong mga experiences ba na kahit something small lang na kinot up kayo ng Holy Spirit na nakapagbago ng inyong buhay. So, I think, alam ko sa personally marami pa tayo. But ito yung sinare ko kasi ito yung pinaka... Ako wala, naiiyak lang. Naiyak. Ikaw, Dean, ikaw, Erjan. Mayroon kayong bago natin. Alam mo yung Kairos moments na yan. Ngayon ko lang na-realize yan eh. Before, hindi ko ma-identify. So, wala akong ma-share ngayon kasi hindi ko pa siya, with my experience. I'm still trying to find which one yung leading ng Panginoon siguro sa akin. Pero, maganda rin tong naging natin dito, usapan kasi it made me realize that I should recognize my Kairos moments. Yun, yes. Akala natin noon minsan destiny lang to, yung mga ganun, di ba? Ganun. Yung iba, aha moment. Oh, yun. Ah. So, meron pala talagang term dyan. Meron pala talagang term dyan. Pero may tanong kasi din ako eh. Kasi most of our stories are about Kairos moments that led us to like siguro magaganda yung nangyari. May Kairos moments kaya na parang napasama ka pero napunta ka dun sa dapat mong puntahan. Ooh, that's a good question to. Hirap sagutin to ang tanong mo. Definitely. Sige. Siguro, kung titingnan mo sa Bible, ang buhay ni Moses is, story ni Moses. Yeah. Before si Moses kinausap ng Panginoon, nakapatay muna siya ng tao. Imagine yung feeling niya nung nakapatay siya ng tao.
Tapos imagine mo yung travel niya from coming from a rich family. Tapos naging shepherd ka. Sa disyerto pa, di ba? Desierto pa for a long time. I think it's not easy for Moses. Yung transition, yung experience na nakapatay siya, and then eventually being called by God. Siguro yung ganong event, kung i-apply mo sa sarili natin na may nangyari sa atin na hindi maganda, and eventually we are being called by God to serve a purpose. Pag yung life-changing event na yun, from one thing to another, siguro parang isa ring kairos moments na, kasi ang Panginoon ng Old Testament is known to be cruel, strong, powerful, mighty. And also known ang Panginoon noon na i-harden ang puso ng mga tao para mas maipakita sa mas maraming tao kung gaano ka siya kapangyarihan, gaano siya kalakas, at kung gaano niya kamahal ang kanyang mga nilikha. Remember, kung palagi na lang tayong masaya at palagi na lang tayong mayaman, how would we appreciate yung mga moments na nangyayari sa atin? So tingin ko Moses would be a fine example ng kairos moments na from something bad turning up to something good. Parang yung kay Paul din, di ba? Yung kay Saul, di ba? Nagpa-persecute siya. Oh yes, definitely. So, yung start. May tanong pala ako. So, ngayon, my question is, paano natin masisigurado na hindi natin mapapalampas tong kairos moments na to sa ating buhay? How can we be sure na hindi natin siya, na magagrasp natin siya when it passes dito sa ating timeline? Sige, ito no, long shot lang. No? Feeling ko we have to be a yes man to everything. Say yes. Kumbaga, we're walking the faithful life. We think we're walking the straight line. And when an opportunity comes, for example, like, can you be the speaker? Can you give us a special number during the Sabbath service? Can you be the deacon today? I think we should be a yes man. Baga, parang, Tama. let's say yes para wala tayong ma-miss. Siguro ganun. Tama. Malay mo, yun na pala yung opportunity to. Hindi lang sa'yo, baka makita ng mga ibang youth ba or ibang tao na, uy, nagsaserve pala siya ng ganun, parang gaganahan na rin sila. Exactly. So it could change your life and then others then. Ikaw din, ano masasabi mo? May isi-share ako na yung experience namin na hindi ko exactly sure kung kairos siya, pero tingin ko kairos moment siya in such a way na kasi may gustong yung moment na yun, may gustong ituro sa iyo yung Panginoon. 'Di ba? Yung alam niyo nung nabagyo yung bahay namin. Oh, yun, sa old flat Bago kami niya. Uy, nabutas yung bubong niyo. sa flat na. Yung tinangay yung bubong. Uy, tinangay pala yung ginabutas. Tapos di puro tulo yun. Kinaumagahan. Nag-pray kami nung gabi. Nag-stay pa rin kami, hindi kami umalis doon sa bahay kasi ayaw namin convenient di ba? Although malamig nung time na yun kasi January. Tapos kinaumagahan yung lahat ng parts ng bahay may tulo. Pero yung paligid nung bed namin walang tulo. Tapos sinabi na it will take months bago ma-repair yung kasi yung mga insurance things, mga ganun. So nag-Airbnb muna kami, ganun. Tapos 'di ba alam naman natin na alam niyo na hindi madaling makahanap agad ng bahay dito. So yung mahirap months, 'di ba? Within 10 days naka-secure kami ng bagong flat which is itong And right after Sabbath yun nung within 24 hours nagbayad kami ng right after nung viewing nagbayad kami ng deposit. Tapos pre-process agad ng landlord yung mga checks, iba-ibang mga checks, mga references, mga ganun. Tapos that
quarter, January 2024. Yung quarter na yon, ang pinag-aaralan natin, yung Kairos moment para sa akin doon is yung gustong ituro sa akin, sa amin ng Panginoon. Those times. That quarter na yon, yung pinag-aaralan natin na lesson sa Sabbath School is Psalms. And yung title nung lesson that specific week, ang title is The Lord Hears and Delivers. Tapos each day nun, 'di ba? Buong buong linggo na 'yon. Paraming homeless, naghahanap kami ng bahay. Nasa Airbnb kami, punta kami sa ganito, punta kami sa ganyan, wala namang kami sasakyan, 'di ba? Tapos each day, yun nga, the Lord hears and delivers. My frame was not hidden from you. Ibig sabihin, alam ng Panginoon yung mga walang nakatago sa Kanya. Assurance of God's care. The Lord is a refuge in adversity. Defender and deliverer. Help from the sanctuary. Yun yung mga para sa akin, Kairos yun kasi yun yung mga opportune moments na kailangan mo mag-pause, mag-stop sa buhay mo and reflect on God's goodness. Kung gaano kabuti sa iyo yung Panginoon, 'di ba? Napakaganda example niyan din. I think doon sa pag-share mo sa akin yan, I think na-realize ko na talagang hindi naman sa ginusto na Panginoon na masira yung before plan. I think He made that for sure na mag-strengthen ang yung faith. Tingnan mo yung sitwasyon nyo ngayon. I mean, it's a better place than the other one, isn't it? Mas malapit pa sa work mo. So, mas convenient. So, at the end, mayroon kang konting suffering talagang sa ating mga Christians. It happens. Kapag yung mga pagsubok na mga moments na yan, kapag in the end, meron talagang uplifting in the end. Tapos din, no? After nun, pag merong mga dumadating na na pagsubok, mo na parang Basic ang na lang. maiisip mo na lang. God will provide. Oo, may isip mo na lang. Yeah. Ito nga ginawa sa atin ng Panginoon nung di ba? Yeah. Mas mahirap pa yung pinagdaanan natin diyan noon Parang talagang titibay yung yung pananampalataya mo sa Panginoon. So in short, para hindi natin mapalampas yung Kairos moment sa ating buhay, maging number one, pay attention sa mga nangyayari sa paligid. Lalo na kapag nandiyan yung Holy Spirit, binubulungan tayo. Maging pay attention tayo. Tama rin yung sinabi mo kanina. Number two, maging yes man tayo. Or, wag tayo matakot. Kasi minsan pag yung fear natin ang nauna, hindi na natin gagawin yan. Ayoko na mag-speaker. Ayoko na mag-special number. Ayoko na mag-serve muna. Dito lang ako sa likod. So kapag nauna yung patakot mo, hindi na malalampas tong moment na to. And then number 3 probably is trust in God. So pay attention tayo sa mga nangyayari sa paligid. Kapag nandyan na yon, dapat hindi tayo matakot. Tapos dapat magtiwala lang tayo sa Panginoon na ang ending nito, kagaya ng kila Dean, na mas maganda ang pagkahinat na ng moment na to. Kaya tingnan mo, kung hindi sila nalipat dito, siguro wala tayong podcast, no? Yeah. True. So shout out po pala sa kila Dean. So nandito po kami sa atin ng Alam mo resident. na ang purpose ng buhay. Yes. Comment ko lang dun sa sinabi ni Dino, yung about sa fear. Kasi nga merong, kung i-grab mo yung opportune moment, yung pagkakataon na yun or hindi. Kasi nga merong fear of uncertainty behind that, no? Kagaya nung sa widow of Sarephat. Gaano ba ano bang panghahawakan ko para na magkakatotoo yung sinasabi nitong lalaki na to, which is si Elijah, di ba? Which is yun yung nangyayari or yun yung possible na mangyari minsan na meron kang fear of uncertainty. Which is Normal lang naman talaga matakot kasi tao lang. and yun nga, it entails pa rin talaga, faith. Yeah, faith. Kailangan talaga natin yan. So, anong ma-advise na sa ating mga listeners? Advice natin. To recognize, we need to, syempre, unang-una siguro, have to build that relationship with the Lord. Yes.
Kasi mahirap kung malayo ka sa kay Lord tapos dumating ang moment na to, hindi mo siya mag-grasp. Hindi mo siya marirecognize. Hindi mo siya ma-recognize. Akala mo yung sinasabi ni RJ kanina na baka binubulungan ka ng kaaway. Ayun nga, tama. So, mas nakakatakot yan. So, yeah. Edin, RJ, ano pang ano mo, advice natin? I think wait, pray, and wait. Yeah. Kasi all throughout history, the Lord delivers you something. Yes. So, yun na nga. Huwag din tayo matakot kapag nandiyan na yung moment na to. So, magtiwala lang tayo sa purpose ng Panginoon. And what else? Din. Pray for wisdom. Yes. Oh, Na, true. yun nga, ma-recognize mo yung Kairos moment. Kasi baka nangyari na pala to sa inyong buhay na lumagpas na yung moment na to na na-realize nyo na lately. So kung may naiisip kayo na moments na kagaya nito, so pwede nyo siya i-share. So sa amin, di ba? I-comment nyo lang dyan. May mga Kairos moments na na-realize nyo lang recently dahil na-discuss namin. Kasi to be honest, hindi rin namin to alam before na may term pala to. Kala namin destiny lang siya or aha moment, kagaya ng sinabi mo kanina. Na akala namin ganun lang. Yung pala, gina-guide pala ng Holy Spirit to. Yung mga moments na to. So, ano pa? Siguro may isa pa rin akong advice. I mean, is to find people with the same faith. Yes, Or, true. yeah. In Kasi, interest as well, oo. probably. Your interest, your faith. Kasi mahirap kung ikaw lang isa nagpipray eh. Yun, totoo. Magandang may nagpipray para sa'yo or pinagpipray mo din sila. Tama. I think talagang mas magiging stronger ka kung may kasama ka Tama. in your belief, lalo na sa paniniwala mo. Kagaya ng mga friends mo namin dyan sa iba-ibang lugar, lalo na sa abroad, mahirap talaga eh. Kaya tinan nyo, nakapagbuo kami dito ng group namin, ang Southampton Filipino International Ministries. So, sponsored po tayo ng group na yon. So, ito po yung group ng, ano ba tong group na yon? Southampton Seventh-day Adventist Church. So, official group tayo ng SDA Church dito sa Southampton. Yes. So, kagaya po nung sinasabi ni Brother Erjan na talagang dapat mag-ipon. Kasi mahirap, lalo na sa abroad na mag-isa ka lang. Wala kang kilala. Yung friends mo, iba pang beliefs, ibang paniniwala. So, kagaya ginawa namin dito, nag-create kami ng group na kami mga Filipino with friends, kaya tawag namin international, para ma-share at mas maging strong ang aming faith through service, community, and then through singing na rin, siyempre, with our ladies. Yes. And siguro maganda na rin siguro to call our audience who are siguro listening na nandito sa Southampton na hindi pa natin nakikilala na siguro or you're Adventist or planning to be or while listening to this maybe you've been whispered by the Holy Spirit to join our group or would want to talk to us, you can send us a message in our page siguro and then we can maano namin kayo maka-connect sa inyo. O kahit hindi rin sa Southampton, buong Hampshire or London or UK na rin. So, yeah. So, we can interact if you have questions about anything. Financially, medyo hindi pa namin kayan. Bago lang po kami. So, kung may mga gusto kayo advice. Bagan muna. Hindi pa daw, sabi ni Erjan. Hindi pa. Hindi pa tayo. Magiging Medyo low budget po kami. Pero kung meron kayong gusto itanong, concerns kayo with life, willing po kami to help, to advise on our own understanding. And siguro, naisip ko lang bigla, if you'd like us to pray for you, may prayer request kayo. Oh yes, thank you. Mag-send lang kayo ng message sa page if you'd like it anonymous. Pero kung gusto nyong, siguro, Sa gusto comment. nyong, comment section, pwede na rin kayo mag-comment ng prayer request ninyo. And we are more than happy to pray for you. Kasi meron din tayo ditong prayer warriors, di ba? Yes, we have a prayer warriors, and then we will also pray at the end of this podcast. So,
on the things that we have discussed, and also we'll pray for you as well. Kaya if you have anything to say, to ask God for prayer, let us know po. Yes. So we will be happy. What else, guys? Before we end, anything? Pilot episode lang naman natin to. So ano lang po to? Di siya trial eh. Iba yung trial eh. Kasi live na to. This will come out naman eh. Lalabas Post to, natin lalabas to. Siguro may mga shoutout kayo? Shout out. Nung una, shout out natin ng SFI Ministries. Thank you po sa ating mga equipments. Ang under po kami ng Southampton Adventist Church. Official group po kami doon. Shout out to Ramsel's Bakery for hosting us. Yeah. Thank you. For hosting us here in their lovely home. Please support din po ang ating Euphony of Praise for entrusting us na makapag-solo kaming mga boys while they're away Yeah. looking after our child. And please hit the like button. Oh, Ah, tama. subscribe. So next episode, next baka magka-guest po tayo dito. Hindi pa namin sure. But we will be discussing a very important topic. So ano nga ba yung topic natin na next? Anong topic? Purpose? Is it about the purpose? Purpose ba yan? Yeah. Yeah. Parang Yeah, we will- what's your purpose? Yeah. Ano nga bang purpose natin sa buhay? We So will, we will update and we will discuss next episode. So yeah, is that it, guys? syempre, shoutout sa mga asawa namin. Hello. Pinayagan kami dito. Pinayagan kami dito. Salamat. Mag-pray po muna tayo. Lead tayo ni Dean. Okay. Shall we bow our heads for a word of prayer? Dear Heavenly Father, we thank you, Lord, for this moment that you've been with us. Maraming salamat, Panginoon, sa pakikisama ng Banal na Espiritu sa aming first episode. Maraming salamat, Panginoon, sa mga aral na aming napakinggan. Nawa, tulungan niyo po kami, tulungan niyo po mga listeners na may practice namin sa practical naming pamumuhay, mga lessons na itinuro niyo sa amin. Help us, Lord, to recognize those Kairos moments that you're gonna give us, and may we not miss those moments, and may we be able to use those moments for your glory. Patuloy niyo po, Panginoon, na gamitin ang podcast na ito at ang aming grupo upang ipalaganap ang inyong banal na salita. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming pong dinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. So, Kairos moments are rare and powerful. So let us remember to embrace them fully. Yes, tama. So, sa mga nakikinig, huwag kayong matakot. Kasi malay nyo, nandyan na yung mga Kairos moments. And that's for today's episode. Thank you for joining us in this meaningful conversation. And please don't forget to like, Subscribe! And follow. And follow our page. Please, Yes. page, yes. Hanggang sa susunod, take care. And remember to seize those Kairos moments. Bye!